Sa video na to, masasagot natin ang mga katanungan. Bakit ipinagtataboyan tayo ng mga Chinese mula diyan sa ating traditional fishing grounds? Bakit hinaharas nila ang Philippine Coast Guard? At bakit nagsasanay ang Armed Forces of the Philippines kasama ang mga defense partners, lalo na diyan sa balikatan exercises? Sagutin natin yung tatlo na yon. Panoorin natin yung video na to. The Philippine Coast Guard reported that the Chinese Coast Guard tried to drive away Filipino fishermen in Scarborough Shoal in the West Philippine Sea early this month, with videos of the supposed harassment making rounds on social media over the weekend. In a social media post, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, said the videos were taken by Jack Tabat, a fisherman from Zambales who was aboard the fishing boat Legendary Joe when the incident took place. In a sworn statement dated January 20, Tabat said the fishermen were collecting seashells south of Scarborough Shore when they saw a rubber boat with 5 Chinese Coast Guard members on board. Nakita niyo? Pinapalayas tayo doon sa traditional fishing grounds. Mayroong ruling na dyan, yung sa arbitral ruling noong 2016, na pwede dyan mangisda ang mga Pilipino. No? Diyan sa Baho de Masinloc. Atin yan for quite a long time, atin yan. Kailang sila ang may effective occupation since 2012. Kung ibalik natin sa kasaysayan. At ginamitan tayo ng economic coercion during that time para tayo ay lumuhod sa kanila. Sinisigaan tayo. Ano yung economic coercion na sinasabi? Dahil sila yung number 1 trading partner natin ng Pilipinas, ang isa sa binibenta natin sa kanila ay saging. Yung galing sa, example, sa Davao region, yung saging natin, mangga. At ngayon, ayaw nilang bilhin. So maraming nasira na mga saging na nasa port, ayaw na nilang tanggapin. Kaya kasama yon sa dinadaing ng ibang mga kababayan natin, yung mga planters ng banana, dahil after nung incident sa Baho de Masinloc o sa Panatag Shoal, ay ayaw na bilhin ng China. Ginamit nila yon as leverage para paluhurin ang mga Pilipino o ang bansang Pilipinas. At nakikita natin dito ngayon, ayaw na nila na mangisda tayo doon. Ibalik nyo sa dagat yan, yung mga kinuha na shells, yung mga isda, mayroong mga insidente yan na ang isda ay kinukuha nila mula doon sa mga fishermen natin. Lalong naging agresibo sila sa pagpatupad, di umano sa kanilang karapatan na sila lang daw mangisda dyan. Parang tayo nang makiusap mismo sa loob ng ating EEZ. At mind you, hindi ito sa loob ng lagon. Itong sa ngayon na insidente, nasa labas ito doon sa Baho de Masinloc. Meron kasi yung lagon at ang sa labas niyan, doon nangingisda ang mga Pilipino. Bawal na tayo ngayon. Tandaan niyo, ang pinaglaban ng ating gobyerno ngayon ay ang ating national interest at kasama doon yung karapatan ng mamayang Pilipino na makaani sa mga resources diyan, kasama yung mga isda, yung ating pangingisda diyan sa lugar. At 7% sa fish catch ng bansang Pilipinas ay galing dito sa West Philippine Sea. About 282,000 metric tons ang galing diyan. Just imagine kung iyon ang mawala, yung 7% na yon. E di ang epekto nun, maging mahal ang isda. Kasi, di ba, supply and demand. Kung kulang na yung supply, maging mahal ang isda. Saan tayo bibili ng isda? Ngayon, galing lahat doon sa farm. Dahil doon naman yung karamihan ng isda natin ang galing. So, yan ang konteksto kung bakit kailangan ipaglaban natin ang ating karapatan dito na aayon sa batas. Lalo na yung nagkaroon naman ng arbitral ruling. Hindi tayo lalabas doon sa arbitral ruling eh. Ngayon, bakit ba naging sobrang siga ang China ngayon? Kailangan nating intindihin yun. Ano ba ang pangyayari? Bakit nagagawa na ito ng Chinese PLA Navy? It is back on the Indo-Pacific region as China prepares to add more military might to its navy. The Asian superpower is expected to launch 2 multi-role naval warships, adding muscle to its new generation of aircraft carrier strike groups. According to reports, China plans to launch 2 frigates by the end of this year, aside from the one under construction in Guangzhou. Wala tayong laban dyan. Kapag Navy natin at saka Navy niya, wala talaga yung laban yan. Paano yan?
Di ba? So kung wala kang laban, meron kang gagawin para ma-deter natin yung kanilang aggression. Another is being built at a shipbuilding in Shanghai. The People's Liberation Army plans to build at least 4 aircraft carrier strike groups by 2030. This will make it the world's second biggest modern blue water navy after the US. This revelation comes in the light of escalating concerns over China's aggressive military expansion in the Indo-Pacific region. The latest to comment on the feared regional instability is New Zealand's Prime Minister Chris Hipkins. Nakita nyo? So, kino-contest niya ngayon yung United States of America, yung kanyang kakumpit sa hegemony. Kino-contest niya yung power nun. Economically, militarily, at para ma-achieve na yon, kailangan maging mayaman siya. Mayaman ang China, di ba? Ngayon, kailangan din niya na maging land power. Siga din yung kanyang army, yung People's Liberation Army. Kung makikita nyo, hindi lang naman dito sa Pilipinas sila naniniga sa West Philippine Sea. Naniniga din yan sila doon sa border with India, yung Galwan Valley na yan. Okay? So yung pinag-usapan din dyan is yung resources ng tubig. Kaya gusto nilang kukunin yung sa Galwan Valley and even part ng Bhutan. Meron din silang gustong kukunin doon. Kung makikita niyo border Bhutan. And nakikita natin ano ang nangyari diyan sa Tibet. No, yung sa Tibet, nilusob nila yan sometime in 1950. So, ngayon na malapit na nila na ma-overtake ang US Navy bilang number 1 naval superpower, malapit-lapit na, ay medyo lalo silang sumisiga. No? Ang kanilang defense capabilities ay nakikita naman natin na mabilis ang pag-angat, no, ng kanilang kakayahan o kanilang capabilities. And ang actions nila ng kanilang Chinese Coast Guard, ng kanilang yung kanilang mga spokesperson na very confident, siga sila na mag-proclaim ng kanilang mga statements, yung kanilang pagpuwersa sa ibang bansa, ay reflection yon doon sa kung anong meron sila, yung kanilang economic and military power. Yan. Ngayon, ito yung statement. Nagsalita sila. Hindi natin ang kalaban ng China. Mahilig nga tayo sa Chinese food eh. And marami tayong kamag-anak ng mga Chinese. So, hindi natin talaga dapat sila kaaway. So, therefore, kung hindi natin sila tinuturing ng kaaway, huwag na tayong sigaan kasi maliit man tayo. Higante sila eh. Hindi dapat tayo sisigaan, hindi tayo pagtaboy-taboyan, hindi tayo buli-bulihin, hindi tayo sikusikuhin, at pagbawalan na mangisda sa sarili nating EEZ. Sila ang pumasok dito, remember? Sila ang pumasok dito. And yung ating joint exercises with our defense partners, matagal na yan. Yung mga balikatan na yan, 1990s pa, may balikatan na eh. No? Matagal na yan, and it is not targeted doon sa specific country. Naghahanda tayo in case na magkaroon ng foreign aggression. Hindi naman sinasabi doon na maghanda tayo para doon sa bansa na yun. Walang ganon. Puro yan na imaginary na country. 破坏地区的和平稳定，相信地区国家都看得很清楚，当前究竟是谁在本地区挑动军事对？ Ang Pilipinas daw nagprovoke kasi nag-joint exercises doon sa dagat na ngayon. Kung dati ang mga defense capabilities ng Pilipinas ay doon lang nakaumang sa kalupaan ng Pilipinas, ngayon doon na sa dagat, that is still within our territorial sea. Nakaumang doon sa dagat within that 12 nautical zone, maritime zone, no? Yung recent na exercises doon sa Northern Luzon, particularly dyan sa Ilocos region, ay doon sa dagat, yung tinatawag na combined arms and joint operations exercises. Nagpa-practice tayo kung paano gagawin yon dahil for quite a long time ang
Armed Forces of the Philippines, lalo na ang Philippine Army, ay nakatutok lamang sa internal security operations at nakakalimutan yung capabilities, paano mag-train as battalions, as brigades, at in conjunction with the other branches of service, the Navy and the Air Force. Yun ang tinatawag na joint operations. So dahil mandato ng Pilipinas na i-protect yung ating soberenya, ang ating territorial integrity, i-protect natin ang Filipino people against armed aggression, therefore, maghanda tayo sa kagaya nito. Normal ito. It is the job of the Armed Forces of the Philippines to train and fight wars. Hindi offensive na gera, kundi defensive. Dahil nakalagay sa ating constitution, bawal man tayo makipag-gira. Tama ba? 军事对抗，推升紧张的局势。我们奉劝有关国家维护本国安全发展，维护地区和平稳定，唯一正确的选择是坚守睦邻友好，回归对话协商，坚持战略自主。如果非方真正想缓和南海局势，就应当立即停止冲闯中国南沙群岛和黄岩岛邻近海域。 Bawal daw tayong pumunta doon, adjacent doon sa mga kagaya ng Subi Reef. Bawal daw tayo doon sa Ayungin Shoal. Bakit? Within the EEZ naman yun? Bakit bawal kami doon? Ano, bago na yung definition ng EEZ ngayon? Bakit bawal kami doon? Dahil, sabi nila ay teritoryo daw nila itong yung buong South China Sea, yung Nine Dash Line. Sabi nila yun. Sila lang mo nagsabi. Kaya bawal lahat, marami silang bawal. 停止向仁爱礁非法坐滩的军舰运送建筑物资，并修建永久设施。停止在有关无人岛礁非法的登礁活动。停止拉帮结派、炫耀武力。停止散布虚假信息，误导国际社会。 Bawal din daw. Bawal ang military drills. Kita nyo? Maraming bawal. Bawal tayong, sabi niya, yung spokesperson, bawal tayong mag-repair ng BRP Sierra Madre. Bawal tayong maglapit-lapit doon sa Ayungin Shoal. Bawal tayong mag-joint exercises. Yung kagaya nung nangyayari mga balikatan. Bawal daw yan. Lahat ipinagbawal. Dapat manatili tayong mahina. Ang ganun ibig sabihin. Dapat kayong mga Armed Forces of the Philippines, manatili kayong mahina. Huwag kayong mag-training, huwag kayong makipag-alay sa inyong mga defense partners, huwag kayong magbili ng mga defense capabilities, huwag kayong mag-procure ng lahat ng defense capabilities na pwede niyong ipanglaban kung may mga atake sa inyo. Yun ang sinasabi niya. And we are a sovereign country. No? We are not under any kingdom o hindi naman tayo paying tribute to an emperor para sabihin na huwag mong gawin ito, huwag mong gawin yan. Kundi, naayon lang din ito sa mandate ng Armed Forces of the Philippines. Alam niyo, pinag-away-away tayo ng mga tao. Ginagamitan tayo ng cognitive warfare. Magpalabas sila ng impormasyon at ang resulta nun, mayroon magkakaroon sila ng mga kakampi at yung kakampi na yon ay mga influential people. Sila din ang magiging tagapagsalita on behalf nung sa kabilang side. Para sa amin, mga sundalo, wala kaming pinapanigan dito na kulay sa politika, bagkus ang sa amin ay yung national interest. Dahil iyon ang mandate ng Armed Forces of the Philippines. At dahil ang AFP ay instrument of national policy, ang ibig sabihin ay gagawin namin kung ano yung naka-align doon sa national policy. And para sa amin, nararapat lang na mayroong tatayo makipaglaban para sa ating bansa. Ang mandato ng AFP napakaklaro. Yung ipagtanggol ang ating soberenya at i-preserve yung territorial integrity ng bansang Pilipinas. Hindi kami lalayo doon. Kung mali ang ginagawa ng Armed Forces of the Philippines na maghahanda para sa ating territorial defense, sabihin nyo na labag yon sa konstitusyon. Para sa amin, as long as it is aligned with the policy of the government, at pangalawa, kung ito ay naaayon sa provisions ng ating konstitusyon, ipagpatuloy ng
kasundaluhan at ng ating mga tropa ang paghahanda para ipagtanggol ang ating bayan. Sa pangkabuuan, nasagot natin dito sa video na kung pabayaan natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea, tila magugutom tayo at kawawa naman yung next generation ng mga Pilipino dahil maipagkait sa kanila yung kayamanan na maaani natin mula sa lugar na ito. Pangalawa, kaya lalo silang naging siga ngayon, ang China ay dahil lumakas ang kanilang military capabilities. Malapit na nilang maungusan ang US military bilang number 1 naval superpower. Pangalawa, sila rin ay naging malakas ang kanilang army. Sa katunayan, hindi lang naman Pilipinas ang kanilang binubuli, pati ang kanilang mga katabi na mga bansa, kagaya ng India at iba pa. Then lastly, ang ating training exercises kasama ang ating mga defense partners ay alinsunod ito sa mga kasunduan. Ito ay hindi targeted laban sa isang bansa, kundi ito ay parte sa paghahanda natin na sa purpose ng isang military organization ay maghanda na makipaglaban para sa ating bayan. I hope na nakapagbahagi ako sa inyo ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga issue ng ating bayan, kagaya ng West Philippine Sea. Para pala sa mga nanonood ng aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon at ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.